Fabiano Caruana. Nako, fresh champion ng Superbet ito. Ito pa ang leading ngayon dito sa torneyong ito. Aba, si Wesley Condition. Yan ang aalamin natin. Hello uli sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon naman, eto na ang pinakamabigat na laban ni Wesley sa Day 2. Fabiano Caruana. Nako, fresh champion ng Superbet ito. Ito pa ang leading ngayon dito sa torneyong ito. Aba, si Wesley Condition. Yan ang aalamin natin. Sa end part po, papakita ko na sa inyo standing after Day 2. Ang ginawa ni Fabiano, nag-C4, English. E5 naman, pinasok ni Wesley na main line. Ayan, Knight F3. Nag-E4, Knight D4, Queen B6. Aba, kakaiba linya ni Wesley. Dito, madalas nakikita natin, di ba, D5. Pangalawa, yung Queen B6, nag-second line. Interesting. E3, dinipensahan ang Knight D5. Nag-Knight C3. Bishop G4. Matapang no? Kumbaga sa manok, ginalit ang manok. Matatapang ang tira ni Wesley. Queen B3, Queen to Queen, Knight A6. Linyado pa rin, no? At nag-C takes D5, obligado ng kumapture dyan. Kasi kung kakapturein po ito, may Knight takes may check pa, no? Mawa 1 pawn down, tapos babagsak pa yung pawn. Kailangan capturein na yan. And nag-C takes D5, nag-castles. Ayun. Dito po mga kamatsas, ang novelty ay castling. D3 lang kasi ang naitalang recorded pa dito sa chess.com database. So dito nag-castle, Knight B4. Maganda, no? Ganda ng control. Knight B5, ayun, may double. At nag-King D7. Nag-F3, binasag ni Fabi. Pero teka lang mga kamatsas, no? Kung mapapansin nyo, libre yung pawn sa A7. Bakit naman kaya hindi tinagpasyan? Ano mayroon? Pag rook takes A7, uy, grabe, laki ng evaluation bar kagad May bishop C5, pabalikin natin. Bishop takes D4, knight takes D4, and knight D3. Yun lang, medyo malalim pala yung karga na yun. Palamang ng isang pawn sa A7, pero ipit naman yung bishop. Ito na ang paparating, rook C8. Ubush. Oo nga, no? Kaya pala, decisive kagad black, no? Kaya pala dito, hindi napukaw si Fabi dyan at nag-F3 na lang para makaluwag-luwag at wag maipit. Kinapture, knight takes F3 at nag-knight D3. Pang-ipit at the same time, wala ring knight E5 na lundag na check. At nag-rook A4. Ano plano ng rook A4? Bishop C5. Kasi meron kasing mga rook D4 na paparating. Kaya nag-Bishop C5 develop, suporta na sa A7, control pa sa D4 square. At nag-Knight C3, Bishop E6, Knight D4. Hindi nagustuhan ng computer engine ang tira na yan. Dapat daw ay rook to D1. Ang nakikita ko dito sa rook D1, Bishop F1. Papaalisin na talaga yung knight para maka D4 na. Ipit kasi yung bishop Ayun. Knight D4, A5. Hindi rin gusto ng computer. Dapat daw ay A6 lang. Ayan, A6 lang. Tingnan natin yung A5. Baka naman mayroong malalim na ibig sabihin si Wesley dyan. Bishop F3. Magbi-Bishop E2 na Bishop B4. Pagka pinaalis, Knight C5. Yun ang idea, no? Bakantihin ang C5 square para sa knight. Bishop E2, knight C5, rook A1, at nag-H5. Ayan. Para naman, ipang babasag sa king side. D3, Bishop G4, kinapture na, H takes G4, at nag-knight A4. Another good move by Fabi. Meron kasing knight B6 doon na obligang kumapture si Wesley. B takes A4. Okay din ginawa ni Fabi, ano? So, wala na siyang double pawn. At nag-rook H5 naman. Ano idea? Magbabattery. Matindicious. Nga, no? B3 para makadevelop na to. Hindi. Yung B3 para mag-rook A2. Mga diskarte yan. Bishop C3, yun nga lang nasundutan. Rook A2, capture. Ayan. Pinasok ni Wesley. Knight versus Bishop.
na may kahit papaano slightly worse ang pawn structure, double pawn. Nag-rook C8. Ayan, para dadalhin ni Wesley ang torre, dodoblihin ang atake, bishop D2. Ayan, makover yung C3 at the same time, may tempo attack pa, B6, simpleng depensa, B4, binasag na. Capture, capture, rook H8, bishop D2 ulit. Dito pupunta. Rook C6, inagapan kagad ni Wesley. Malakas pakiramdam ni Wesley ngayon, oh. Rook B2, rook A8, rook B4, ayun. Parang nasayang daw ang tira na yan. Dapat daw ang tira, rook A2. Parang mas sayang. Diyan na nga galing. Pababalikin pa. Malupit talaga si Stockfish, ano? Pero rook B4 ang ginawa. Rook E8. Ayan, hanap-hanap si Wesley ng magandang entrance gate. Naghahanap siya. Ayan, rook F2. Bawal. Rook E6. Rook B5. Rook C2. A5. Okay? So, linis-linis lang sa queen side. Rook B6. Ganda talaga ng tira ni Wesley. Papatong sa B2. Very powerful second rank control yan. Nag-rook A7 check. King E6. Uy, wala bang mga chicken and moist? Ayun, teka muna mga kamatsas. What if may mga check-check dyan? Yan, tawag ng teammate ko dati dyan. Chicken and moist eh. King F5, what if wala bang mga ganun-ganun dyan? Mga chicken and moist dyan. Pag chumek dito, ganun eh, no? Wala nang check. Baka mapasubo lang ang puti at yung black ay magro-rook B2 na. Naku po, ang sakit niyan. Ang sakit, baka mahuli ang lahat. Okay? So, ginawa dito, pero dapat King F1 daw, not the King G2 na ginawa ni Pabi. So, pumatong. Winning na si Wesley. Ayos na. Rook A6 check. King D7 check. Check. Draw. Binago ni Wesley. Talagang miyembro ng Pilit Boys talaga. Nakakapanibago, Wes. Ikaw ba talaga yan? Mukhang na-training ni Magnus Carlsen, Bishop E3. Rook takes. Panay tama. Knight D7. Para matakpan, syempre, lamang tiyan din yung pawn, mga kamatsas eh. Rook A8. Mga ngalikot doon. King D6. Yun! Ayos na! Laki na ng lamang, Dapat daw ang tira, rook A6 check, mga kamatsas. Tapos King E7 din, King F1. Kaso, malaka pa blanca yung datingan para makita yun eh. Nag-rook H8 si Pabi. Ubus na, losing na. G5. Yun lang. Sayang, Dapat daw Knight F6. Yan pala tira. Ano idea ng Knight F6 na yan? Parang walang pupuntahan din, pero lamang ang black eh. Mag-rook dito na. Kumbaga itong Knight F6 pang secure lang na walang sino mang mga pawns na magagalaw. Walang magagalaw eh. Hindi naman pwedeng rook G8, rook H7, rook F8 naman. Napakadali. King E7 lang, lapit. Pero ito ang paparating para pabagsakin yung pawn sa D3. Pag nawala kasi yung D3, may pasok na. Yun, Grabe, namang pag-iimbestiga yun. So, dito tayo ngayon sa G5. Nag-King F1, F6, Bishop E1. Knight B8 maneuver towards the opponent's weaknesses. Malupay. Magda-Knight C6, H4, wala na. Bumalagbag na si Pabi. Windang na dito si Pabi. 15 seconds na lang. 1 minute pa mahigit si Wesley, Inen, pasan capture. Good move. Rook takes H3. Knight C6. Grabe ka losing si Pabi dito. Ayun, nag-rook B3 muna. Huwag pa dalos-dalos, mga kamatsas, Kasi pag kinapture yan, may bishop C3, rook B1 checking F2. Pero yung knight kasi mangyari, nakatagos din yung atake ng bishop sa F6 eh. Kaya babagsak din yung F6. So, makaka-equalize. Kaya huwag pa dalos-dalos ang kain. Pahinugin muna. So, nag-rook B3 muna dito para pag-capture, wala yung bishop C3. Malinaw, Bishop F2 dinipensahan. Knight B4. Ayun, kinuntirya yung pawn sa D3. Pero yun lang, bad move. Dapat daw ang tira, rook B1 check. Itakbo natin sa G2. Tapos rook B4. Yun para, buong-buo yan Oo nga mga kamatsas Kaso nag-Knight B4. King E2. Ayos na. Laki na ng lamang. Rook B2 check. King E1. Rook A2.
Bakit parang King E6 lang daw ang tira? Grabe. Dito hahanapin mo talaga mga diskarte ni Capablanca. Sa mga ganito, dito magaling si Capablanca eh. Yung mga islug-islugan. King E6, Rook E3, checking F7, Rook H3, King G6, Rook F3, Knight C2 check. Oh, panalo na. Knight B4. Bumalik. Ano? Bakit bumalik? Dapat daw tira King F7. Pababalikin din? Ano ba talaga idea? Oh, pati si Stockfish nalilito kung paano ipapanalo eh. Oh, balik. Oh, sige. Itong Knight B4, kakapturing kasi may bitin sa bishop. So, King E1, Knight C6, Rook F5. Talagang napakaraming tsansa ni Wesley talaga ditong manalo. Oh, King F1 lang daw ang tira. Okay, balik tayo. Rook F5, bad move by Fabi. Tiniret ang pawn sa D5. Knight E7, good move. Rook F3, Knight G8. Ayan, Knight G8. So, saan pupunta yan? Pupunta sa kabila, ang ruta. Grabe talaga kaganda ng position ni Wesley dito. Knight H6, King F1. Sagad-sagad na. F5. Woo! Awarding na. Capture, capture. Rook G2. Rook A1 check. Teka muna. Dapat daw rook dito. Nga, no? Yan pala, oh. Wala ngang rook G3. Ay, grabe. Pag napingas to, baka babagsak na rin yung ano. Sayang yun, ah. So, nag-rook A1 check. King E2. Check. King F1. King H5. Ano kaya ang ano niyan? Mag-G4? Magpo-push? Check. Knight H4 harang. Rook H3 depensa. King G4. Rook E3. Check. King E2. Rook A2 checking F1. And check ulit. Nag-Knight G6. So lipat, no, pupunta sa F4. Mukhang maporma naman kasi kahit papaano wala yung Rook E5, may Knight F4 pa parating. Para sa akin, maporma. Very annoying for white, no. Nakahabol yung oras ni Fabio. Pero dapat daw ang tira ay Rook A8. Naku po, grabe ka. Yan yung mga malalalim na mga tirada eh. Pag nag-Rook E5, ano mangyayari? Sabay Knight G6. Ay, oo, di pala pwedeng capturing niya. May Knight F4 nga palang double. Helping lang pala yung Rook E5 na yan, oh. Gracious naman talaga. Oh, Knight G6 kagad ginawa. Bishop G3. Hindi na rin tamaan talaga ni Pabi. Dapat daw tira Rook G3 check eh. So, Bishop G3. Rook A2 check. Good move. King F1. Rook A4. Piniret ito. Mukhang okay naman, ano? Pero ang ginawa, dapat daw tira is Knight F4 na eh. Grabe, sandamakmak ang daming ways or options si Wesley to win the game, ano? Bishop E5, Knight H4, Rook G3 checking, F5, yun lang. Dapat daw H5 ang atras. So, Rook H3, Knight G6, Rook E3, Knight F4, King G1, G4, ayun lang, grabe, sus talaga, grabe. Dapat pala Rook B4 lang. Talaga? Rook B4 lang tira ng computer, oh. G4, King F1, Rook A1 checking F2, Rook A2 checking F1. Check ulit. And the Knight H3. Wala na. Naka-equalize na talaga totally. Grabe namang yakap na ginawa ni ano doon. Yakap ni Pabi, ano? Check. Oh, teka muna. Talagang ang ganda talaga ng black dito. Nakahiga na yung White King eh. Oh, biri mo makakasalba pa ba to? Oh. Tinakpan Bishop para preparing to play Rook takes pawn. Grabe, what a great endurance by Fabi. Grabe naman ang kapit niya rito. Ay, ganun na lang ang ginawa. So, ito po ay ika-100 move na. Ay, ganun na lang ang ginawa. Tablacious! Sayang. Daming winning ni Wesley, no? Pero yun nga lang, kasi short time control stage na eh. Kaya medyo nahirapan din siya. Pero napakarami talaga. Kitang-kita sa evaluation bar, di ba? Dami niyang options to win the game, oh. Sayang, Wes. Pero maganda pa rin po, no? Ito, tingnan natin ang standing nila after day 2 nila. So, mamaya po, last 3 rounds sa day 3. Ito, nangunguna si Fabiano sa score na 9 points. And Wesley So, 8 points. Not bad, ha? Second place. Perusia, Gukesh, MBL,
7 points. Nepo, Aronian, 6 points. Giri, 5 points. Sarich, 3 points. And Vijit, 2 points. Yan po mga kamatsas ang kanilang standing after day 2 ng bakbakang Super United Croatia. So aabangan po natin ang magiging results ng kanilang final day 3 ng Rapid. Ang susunod po kasing araw niyan ay double round robin naman ng Blitz naman. Kung ano yung naging points ng Blitz, points nila sa Rapid, i-combine yon at yon ang mag-overall or final standing talaga, mga kamatsas. Okay, maraming salamat po sa inyong matiyagang panonood. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa channel na to, palambing lang po, click the subscribe button at yung notification bell natin para lahat ng ina-upload natin automatically magno-notify sa inyo. Uy, meron palang in-upload si Coach Naba. Ang ganda nito. Play agad mga kamatsas. Kailangan may ganun yung ulo ha. At sa ating Facebook page Kamatsas, don't forget to follow. Araw-araw tayo merong mga video uploads doon, especially mga end-game lessons, mga opening, quick opening study, nag-upload na rin ako doon ha. Ayan mga Kamatsas, maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.